Paano ibalot ang fragile items para sa mga online selling platforms? Kahit yan pukpok mo ng konti. Yan. Ayan o, walang leak, walang basag, walang pingkot. Marami kasing nagtatanong sa akin kung paano ko siniship ang mga spicy chicken pastel ko na na-order via different online platforms. Yung tipong kahit mabugbog ng courier ba? Tara! Okay, marami nagtatanong kung paano namin safely pinapack yung aming spicy chicken pastil. Nagsisimula yan sa paghihiwa ng ating bubble wrap. Yan. Dahil may sukat na naman ng mga wrap na need nito, ang kailangan na lang ay magputol. Nagagawa namin yan efficiently. Unang bubble wrap, hahatiin sa 4. Kaya sinukat muna yan at ginamitan lang namin yan ng sinulid para mahati ng buo at malinis. Kaya. Para yung na-laser oh. Just like that, naputol na maganda at equal. So computed natin ang output natin per roll. Matapos putulin lahat, nakasabit na ang mismong bubble wrap. May tabla kami na ginagamit para sa pagpuputol nito. Para mabilis, efficient at walang sayang. Dalawang uri yan, isang mahaba na medyo payat at isang mas mataba pero maigsi. So try natin, paano ba namin binabalot iyan? Pag inikot natin ang unang layer ng bubble wrap, 3 ikot kagad yan sa jar. Mahalaga ang tape dispenser kasi pinapabilis niya ng proseso. Gayahin lang kung paano ko binalot ng tape. Matibay at mas tipid yan. Mukhang makapal na? Hindi pa. Hindi yan sasantuhin ng couriers. Kaya para second layer, karton na saktuhan lang ng isang ikot and then isa pang layer ng bubble wrap. Magkasapi na yan. At ite-tape lang din. Dapat mahigpit ang pagkaka-tape. Pahila. Pag ganito, hindi na basta-basta mababasag yan. Gusto nyo na sample? Ge, ipupukpok ko sa lamesa, sa gitna, sa kantuhan, at iba-ibang angle yan ha. Well, hindi yan for sure todong lakas ko. Pero, pretty brutal na yan para sa isang fragile item. Gusto nyo makita kung hindi talaga nabasag? Eh di buksan natin. Walang cut yan ha. Yan o. Walang leak, walang basag, walang pingkot. And all good. Pero it proved my point. So binuksan ko ulit siya. Edi ibabalot ko ulit. 3 kahon ng pastil ang aming ibabalot ngayon. At minamarkahan namin yan ng M for mild variant at X for extra variant. So, kasi hindi ko gugustuhin na malito kung ano yung nasa loob nito. Kasi talagang tatanggalin natin yan pag ganun. Para sa pagbabalot naman ng mga pouch sa mga online app natin, 3 sizes ng pouch lang ang meron kami. Small, medium and large. Waybill, syempre, prepared na yan beforehand. Nakabukod na kaagad ang mga pastil na ibabalot natin based sa picking list. Isang magandang checking din yan, dapat sakto yan pagkatapos natin magbalot. Pipili tayo ng pouch based sa packing list. At ididikit natin ang packing list, waybill, no video no refund sticker at fragile sticker. Ipasok lang ang order sa pouch based on packing list. And that's it. Baka may magsabi na wag na i-print ang packing list kasi sayang. Tinry namin kaso nakakalito lang siya. Sa black app lang naman yan kasi sa orange app, pwede mag-print na magkasama sa isang sheet ang packing list at ang waybill. Kahit gano'ng kakapal ang packaging natin, hindi pa rin naiiwasan ang paisa-isa na nababasag. Ewan ko ba kung anong ginagawa ng couriers natin. Pero, dire-refund ko naman kaagad. Checking pa natin, walang natira doon sa karton natin. Tapos meron tayong 6 na pouch, kagaya ng ating nasa picking list. Bibilangin din dapat ang total output na parcel based on picking list pa rin. Medyo matrabaho talaga pero pag nakuha mo ang system at hindi naman katulad pa ng kay Idol J3 per ang benta ko, kinakaya naman namin na kami muna. Okay, itong isang box naman ang ipapack natin. Ito kasi yung ating reseller package. Pwede kayo ka-off-duty umorder niyan sa aking mga shop. Isahan na ito. Paano natin ito ipapack para safe na makarating sa customer? Lagyan natin ng plastic individually para in case, wag naman sana, kapag may nabasag during transport, hindi madadama yung iba sa dumi at yung nabasag lang ang i-refund natin. Then lagyan natin ang karton sa ilalim. Ibalik ang mga partitions.
Ilagay ang mga naibalot na jars. Siksikan natin sa gilid ng maraming karton para sumiksik at hindi alog-alog ang mga jars. At isa pang karton sa ibabaw. Maraming packaging tape na dapat ay pahila ang pagkakalapat para lapat na lapat ang mga pinaglalagay natin sa loob. And then, 2 layers ng bubble wrap at marami ulit tape. Eligible na sa TARP ang umorder ng ating reseller package kaya ay habol ko lang. Ilagay ang waybill, tadtarin na fragile sticker. And that's how we do it. At safe na makakarating sa ating mga buyer ang very fragile natin na produkto. Yun lang, peace.